Integrated Bus Terminal, welcome to Zamboanga City. Dito sa bus terminal ng Zamboanga, binaybay namin hanggang Ipil. Nagtanong ako sa driver. Ang sabi sa akin ng driver, 10 hours daw hanggang Dapitan. Habang binabaybay namin to, napakadami palang sigsag dito. Grabe, nahihilo ko. Siyempre, hindi naman mawawala ang pagkakaibigan pag malayo ang biyahe. Yan pala nakilala ko, si Kuya Jeff ang pangalan niya. Poging pogi! Siyempre, alam na natin ang gagawin natin, kundi matulog. Yun lang naman gawain natin sa bus, di ba? First time ko kasi bumiyahe na malayo. Unang-una masaya ako, ngayon asar na ako kasi ang layo, ang sakit na ng puwet ko. Siyempre, pagdating namin sa Ipil, kakain kami. Nagugutom na kasi ako dahil nakakapagod din sa biyahe. Wala pa kasi akong kain nung umaga pa. Buti na lang, ang sarap ng pagkain dito. Nakakatanggal ng pagod. Grabe, papayat ako nito. Sabagay, hindi naman sa akin kung pumayat at hindi kumain ng 1 linggo, di ba? Taba-taba ko. On. Kaya ako ganito magsalita. Idol ko si Pauli Contis, di ba? Pagkatapos kumain, sakay ulit sa bus, tapos alis na naman. Walang hanggang biyahe. Hanggang makauwi. Dating sa Liloy, terminal ulit, sabay biyahe ulit. Walang hanggang biyahe pero ang gaganda ng tanawin, mga puno. Kaso, hindi pa rin maiwasan na aksidente. Kung dito lang ako nakatira, relax na relax. Nagtaka ako dahil merong kaharian sa taas. Siguro nandyan yung mga mahika, ang mga sinasabing black magic in the face. Habang nakakita akong ganyan sapa, parang gusto kong lumangoy kasi ganyan gusto kong tubig. Nakikita nyo ba ang tanawin? Fresh na fresh, di ba? Dito lang yan makikita sa Mindanao. Kaya gusto ko bumiyahe ng malayo dahil ito nakikita ko. Habang binabaybay namin ulit, may naghihintay pala sa Dapitan. Sabi ng konduktor, sira daw ang makina ng barko. Kaya lahat kami stress, hindi namin alam kung saan kami matutulog. Ito nga pala ang Port of Dapitan. Ang daming tindahan, maraming mabibili pero walang pera. You know, nagpa-picture pa. Poging pogi, Druid TV. Pagpatak ng 7 PM, lahat kami nagre-ready na. Kasi ang konduktor namin, bumili na ng ticket, binigay na bawat isa sa amin. Pagpasok nyo dito, meron kayong babayaran. Terminal fee, 30 pesos. Parang airport, di ba? Ipapasok yung bag. Masyado silang mahigpit dito, kaya maganda ang Port of Dapitan. Ngayon lang ako nakabiyahe ng ganito. 3 days, Zamboanga to Manila. Pero nasiraan ng engine ng barko kaya kami natagal. Kaya naging 4 days. Woo! Ingat sa biyahe! Siyempre, bago ka umakyat, ibibigay mo yung ticket. Titignan nila at meron silang kukunin.
Pagsilip ko sa loob ng Roro, ang luwag pala nito. Kasi nakapunta ako sa Atimunan. Merong ring Roro dun pero hindi naman kalaki yan. Papuntang Alabat. Yan pala ang bus namin, yung sinakyan namin, ipapasok na sa loob. Yan pala yung Series Transport. Ang ganda ng service nila sa mga tao. Ang babait ng mga konduktor, ang babait ng driver. Wala talagang magagawa kung sakaling magalit kayo. Huli ang biyahe dahil sira yung engine ng barko. Katulad yun na nangyari sa amin. Sira yung engine ng barko. Walang magawa kundi matulog buong gabi. Yan pala ang tugo natin, dumating na sa dapitan ngayong araw na ito. Yan yung taong madiskarte pero nakakainis. Parang gusto nila sa kanila lang yung lugar. Paikot-ikot ako sa barko. May nakilala akong bata. Tinatanong kung vlogger daw ako. Siyempre, hindi ko sasabihin. Be humble. Mabait kasi si Drake TV. Hindi mayabang. Yan pala yung Dumaguete. Ang ganda, no? Para siyang merong bulkan sa gitna. Nagandaan ako sa tanawin kasi ngayon lang ako nakapunta dito. May malaking barko at bagong tao. Siyempre kung bago ka lang, tinitignan mo ang mga magagandang tanawin. Siyempre ngayon lang ako nakapunta dito, di ba? Habang binablog ko to, tuwan-tuwa ako pero talagang sakit ng puwet ko. Kasi ang haba ng biyahe. 4 hours ang barko mula Dumaguete. Siyempre, stop over ulit kami. Pagkatapos kumain, biyahe ulit. Tinanong ko yung driver kung ilang oras ang biyahe namin. Ang sabi niya, 7 hours. Grabe, layo talaga, no? Kaya mag-eroplano na lang kayo. Kaya ako namasahe dahil wala akong budget para sa airplane, no? Saka parang namamasyal ka lang. Ang kaganda ng tanawin dito. Nagtataka ako dito habang dumadaan kami dito. Ang daming tubo. Ano kaya itong lugar na to? Sugar Crane? Dito na pala kami binaba ng driver ng bus papuntang Port of Bacolod. Sumakay kami ng tricycle, 50 pesos isa. Magtanong muna bago sumakay para hindi mataga sa presyo. Nandito na pala kami sa Port of Bacolod. Nagbayad kami ng 80 pesos papuntang Iloilo, 25 pesos for terminal fee. 2 hours nga pala ang biyahe papuntang Bacolod to Tumangas, Iloilo. Nandito na pala kami sa Dumangas, Iloilo. Sakay ulit ng bus, biyahe ulit. Siyempre hindi mawawala yung stopover. Papunta pala kami sa Port of Catiglan. Kitang kita dito yung white sand. Ang sabi nila, palapit lang daw dito ang Boracay. Kaya sabik na sabik makita ang lugar, siyempre. Siyempre dating gawi ulit, ibibigay natin yung ticket. Siyempre check nila yan. Baka mamaya, peke pala yung binigay mo eh.
Yan pala yung bagong nakilala ko, ang mga ninja. Ninja, anyeng. Sabi nila, pinanganak daw silang pogi. Okay, sila na. Yan pala sasakyan naming barko. 10 hours daw ang biyahe. Ang laki, pang 10 hours. Katiklan to Batangas ang biyahe namin. 10 hours daw. Kaya ang laki ng barko eh. Safe na safe. Habang palapit ako ng palapit sa barko, palaki siya ng palaki. Laki niya oh. Pagpasok ko pala sa loob, amazed na amazed ako dito sa loob. Parang welcome na welcome kami dito sa loob. Grabe, ang mga crew magalang sa mga pasahero. Kitang-kita nyo naman oh. Komportable ang higaan. Hindi katulad dun sa sinakyan namin, dun sa dapitan. Naku po, maghapon ako nakatayo. 4 hours yun ha. Tignan mo yung tuhod ko, namamaga. Grabe, dito makakatulog ako ng mahimbing. Mapapanaginipan ko to ha, si Ibana. Paki-subscribe naman po ang aking YouTube channel. Sana magustuhan nyo itong aking video. God bless po sa inyo. Habang nandito ako sa taas, namangha ako sa nakikita ko. Ang ganda ng tanawin. Fresh na fresh. Hindi katulad sa Bulacan, puro baha, puro burak, kadiri. Pero may maganda rin naman doon. Yan na naman ang kasama ko. Sabi niya, siya daw si Rose. Habang nandito kami sa barko, enjoy na enjoy kami lahat. Siyempre, first time ko eh. First time kong bumiyahe ng ganito kalayo. Lalo na sa ganitong barko. Safe na safe. Nandito na pala kami sa terminal ng series sa may Port of Batangas. Meron silang waiting area. Hindi ko nakunan ang pagbaba ko ng barko dito. Kasi nalobat kasi yung cellphone ko eh. Hindi pa rin mawawala ang kaibigan katulad ni Kuya. Tiga Pulilan, Bulacan. Nandito kami sa Alabang. Meron pala silang terminal dito. Pagkatapos ulit namin magpahinga, syempre babiyahe ulit kami papuntang Cubao. Meron din kasi silang terminal doon, malapit sa Baliwag. Kaya ngayon, nandito na kami sa Cubao. Ang natutunan ko sa biyahe, syempre nakakapagod. Hindi mawawala na makahanap ka ng kaibigan. Lalong-lalo na itong si Kuya Jeff, itong bata na to, ang pangarap daw niya, piloto. Tsaka itong mga tropa ko, mga bibo, grabe. Saya kasama. Itong video na to, kasama sila dito. Hindi mabubuo to, kundi dahil din sa kanila, syempre. Ako pala si Drake TV. Maraming salamat sa panonood sa aking video. Paki-like and subscribe naman ang aking YouTube channel. Salamat po.